Tumungo naman tayo sa Zamboanga City para sa update doon. Nakatutok si JP Soriano. JP, kamusta yung canvas ng mga boto natin riyan? Naku, Atom, bago ko bigay yung update dun sa nangyayaring canvassing sa Zamboanga City. Itong Zamboanga City at Maguindanao kung nasaan si Jun Veneracion ay parehong sakop ng Western Mindanao Command. Pero ang layo po ng sitwasyon dito kasi dito ho, malayang nakakapasok ang mga poll watcher, basta may ID ka. Bagamat merong police, meron din naman security, pero generally peaceful talaga dito sa Zamboanga City. As of 7 a.m., kung kailan po nag-resume ang canvassing ng votes dito sa Zamboanga City, ay umaabot na po sa 97.7%. Halos patapos na, Atom. Wrapping up na lang sila. May yung 2.3% na natitira ay mula po yan o na hindi pa nakakanvas na boto ay mula po yan sa 13 clustered precincts. Mula po yan sa mga remote barangays dito sa Zamboanga City kasi hiwa-hiwalay. Marami pong mga remote island barangay dito. Nahirapan po sila mag-transmit na kanilang boto. Kaya ito po ay nagkakaroon po ng manual transmission ngayon dito. Yan po yung dinadaos dito at kumbaga manual yung transmission, sinasaksihan niya ng mga poll watchers, ng mga iba't ibang kandidato. Pero kung pagbabasihan ng Certificate of Canvass, mula nga sa 97.7%, makikita na po para po sa pagka-mayor, lamang po si Kimmer Adan Olaso na meron pong 166,217 votes. Laban po kay Manix Dalipe na meron pong 119,616 votes. Sa pagka-vice mayor, Atom, lamang yung dating naging mayor na ng Zamboanga City na si Beng Climaco, meron po siyang 212,316 na sinundan po ni Vino Gingona na 117,376 votes. So ito po anytime magkakaroon po ng proclamation. Ang binabantayan po dito ng mga poll watchers, napansin natin yung medyo dikit yung laban, yung scores. Although meron pong natitirang mga 2.3%, ito pong naglalaban para sa pagka-congressman or House of Representative sa Zamboanga 1st District. Si Kat Chua meron pong 53,274 votes, habang si Pinpin Pareha meron pong 52,243 votes. Tinanong natin kung magkakaroon pa ba ng impact yung natitirang 2.3%. Sabi, abangan natin yan at importante rin yan at nakaabang nga rito yung mga poll watchers at anumang oras ngayon ay magkakaroon po ng proclamation. Pero isa po sa mga patuloy na whoever wins sa pagka-mayor, sabi ng COMELEC, Zamboanga, itutuloy na lang yung kanilang investigasyon sa nangyaring kaguluhan ilang araw o 2 araw bagong eleksyon kung saan po merong nasawi at pinaghinala ang sanhi ito ng vote buying. At yan muna ang latest mula sa Zamboanga City. Ako po si JP Soriano ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. JP, yung isa lang na dikit na laban dyan, sinasabi mo nga halos 1,000 lang yung pagitan nitong dalawang kandidato. Meron bang tansya yung 2.3% ba? Magbabago pa yung, kumbaga magiging significant pa ba yung mga boto doon para magpalit yung ranking na yan? Oo, tinatanong natin kanina, Atom, kanina pa, ilan pa ba yung eksaktong bilang ng botante? Kung pagbabasihan daw yung registered voters, pwede. Pero yung bilang ng actual na bumoto, inaalam pa nila ngayon. No? So yun yung kaya nga nagkakaroon ng manual transmission. We will update you, Atom, kung magkakaroon nga ng significant impact o changes kapag nabilang na o natapos na yung boto para sa pagko-congressman o sa bilang mambabatas para sa 1st District ng Zamboanga City, Atom. Okay, dikit na dikit ang laban. Maraming salamat, JP Soriano mula sa Zamboanga.